Praise God for a Sunday. Magandang tanghali, magandang hapon sa lahat ng ating Facebook friends and family. Kamusta po kayo? So first and foremost, anong topic natin ngayon? Paano ba tayo nagsisimula ng ating pag-uusap? Sa pagbibigay ng pasalamat sa Diyos. So ang topic po natin ngayon ay related doon kasi ang topic po natin, love or loving God and nation building. So, tignan po natin yung intimate connection ng building our nation, fixing our systems, yung kung paano magkaroon ng maayos na pamumuhay ang ating mga kababayan sa pag-ibig sa Panginoon. So, I thank God for you, ang ating audience dito, ang ating mga kapatid, ang technology na ngayon pwede akong dumiretso sa inyo through the mga cellphone at mga gadgets nyo na walang filters at walang editing. Pa-shout out, sabi ni Justin Flowerson, yan, Christine Manuel Erardo from Qatar. Yan, assalamualaikum mga kapatid natin who are in the Middle East, mga nasa Mindanao, dito sa Taguig, marami tayong kababayan na Muslim din. Brother Robin Padilla, shout out din sa iyo. Sa Hong Kong naman, si Ann Matike, Isabel Peruda, happy Sunday. Ekhang Eskak, Sherry Baya. So yun ang siya sa ito, kapit bayan lang namin. Si Connie Muleta, taga Pasig. Roger Season, thumbs up din sa iyo. So let's start there, no? We thank God. So may natutunan po ako, baka gusto nyo rin pong gawin, yung when we thank God, kasi di ba dati madalas yung praise God or thank God for a new day, di ba? Thank you God na nakatulog ako, buhay pa ako. Thank you God sa pamilya. Pero may nagsabi po sa akin, why don't you start thanking God for who He is? Kasi siya yun eh. Kaya ganyan ang kanyang pagmamahal. It's because of His essence or who He is. Sabi ko, nga no. So madalas po, whether mga ka-close ko, definitely family, sinisimulan ko sa either praise God or thank you Lord for who you are. Then kasunod, so kung mami ko kausap ko, I thank God for my mom, or Kusilani, I thank God for my partner, my darling, my wife. No, shout out from Pampanga, Richie Dungka, Olive Dangayo from Ifugao, yan. Watching from Hawaii, si Bobby Bautista, Marietta Beldad from the United States of America. Parang nag-flicker yung Facebook natin. No? I hope maganda yung connection. Minsan nakalagay slow. Elmi Katipay from Hong Kong. Ayan. Thank you, Merlin Kim. Camilo Bailon coming from Zamboanga del Norte. So mabuhay mga taga Mindanao. Maayong hapon sa kaninyong tanan. Ayan. So guys, sabi po sa Bible, love God above everything and everyone with all your heart, spirit, and mind. Tapos pangalawa, love others as you love yourself. Okay. So, you have to love yourself kasi ang hangganan mo ng pagmamahal sa iba ay hangganan lang ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero dapat Diyos ang mas mahal mo. So, hindi yan ang topic natin ngayon pero napaka-importanting part yon, di ba? So, for example, if I'm mad at myself, for whatever reason, tinatamad, dapat naging bold ako, hindi ako naging bold, dapat nagrepent ako, hindi ako nagrepent, masama araw ko, imbis na mabait ako dun sa mga tinuturi kong mga anak ko, mga pamangking ko, medyo nagsungit ako. So when I'm mad at myself, makikita mo, I seem to be mad at others. So that's why when you really don't love yourself, may hangganan din. So if I only love myself 75%, ang mangyayari nun, I can only love others 75%. Now, masama ba to love yourself 100%? No, basta't you love God much more than that, 1,000, 2,000, or to infinity. So, anong kilalaman po nito sa loving your nation? Kasi sabi po ng Biblia, kung hindi mo mahal ang iyong kapwa, hindi mo rin mahal ang Diyos. At paano ba namumuhay ang iyong kapwa? Sa isang community or village, sa isang homeowners association, sa isang barangay, sa isang municipality or city, sa isang probinsya o region, sa isang bansa. So, ang punto po ay meron pong nation building talaga eh. 'Di ba? So, kung makikita nyo po sa Biblia,
maraming pagkakataon ang sinasabi po ang nation. Yan. So Lailani Amatiaga from Parang, Maguindanao. God bless you. June Cañero, hello. Mesh TV. Ayan ulit ang Mesh TV. Joel Babatid, watching from Sydney. Ayan. Tapos sabi ni Marietta Beltad, praying for you. Thank you po. Prayers are so important. Faith move mountains and prayers are effective. Okay, so idudugtong ko lang ha. So if you love your nation, you have to be updated. So tomorrow may SONA. Dun sa mga pro Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro Marcos kayo. Dun sa anti Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ating Pangulo. State of the nation, ibig sabihin po, ano kalagayan ng ating bansa. Kailangan parati po may starting point tayo, di ba? So pag sinabi ko sa inyo na kanina po sa isang chat group lang namin, pinost ni Lani, hindi ko pa natatanong sa kanya sinong gumawa, pero napakagandang analysis tungkol sa Pax Silica. At ito po ay yung gagawin po sa Clark. At ito ano po, wala niyang sinabi kung pro or con, basta't nilagay niya lang lahat. So ang starting point is to know, and then knowledge, tapos wisdom and understanding. Or yung iba, knowledge, tapos understanding, wisdom. Ang point, hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo yung barangay, pero wala kang alam sa barangay mo. Mahal mo homeowners association, pero hindi mo alam sino kapitbahay, sinong pangulo nun, ano yung issues, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo yung alma mater mo, pero hindi mo sinusundan yung nangyayari sa iyong school. So, ganun din sa ating bayan. It is frustrating. And it can get frustrating, but we cannot give up. Alam nyo po, pag kumakanta tayo ng Lupang Hinirang, yung ating national anthem, nakita nyo yung dulo? Diba? Yung sinasabi natin na handa tayong mamatay para sa ating bansa. I've been reflecting on that kasi since May 11, when we took over, alam kong I could face, aminin ko na sa inyo po, I think I said this na naman before, but my friends knows this. Kasi nung kinonsult ko muna ang ilang taong close sa akin at kasama po ang dating Senate President Chis Escudero, I really told them that I know na pwedeng ang kasunod nito kaso, yung kuyog, expected yon kasi sa Senate naman, most of the time naman nagkakadebate kami pero may sanity, no? Ibig sabihin, hindi patayan yung objective o kulungan. But that's another matter. Ang point ko, I know kukuyugin, I expected kulungan na pwedeng umabot I expected kaso na pwedeng umabot sa kulong because nga may threat na at that time na ikulong si Senator Jinggoy, si Senator Joel at si Senator Chis. So sino naman kami ni Senator Marcoleta na para hindi isunod? 'Di ba? May kaso na rin against the Villars, and then because napaka idealistic at napaka articulate ng anak ni Senator Loren Legarda, si Leandro. So I knew there are threats against everyone. Thank you, Dingle Marie. Mateo 6:33. Sige, puntahan ko mamaya. Okay. Seek first His kingdom and righteousness, and everything shall be added upon to us. That's always a good reminder na unahin natin ang righteousness at kingdom ng Panginoon, at yung iba nating kailangan, kalayaan, pagkain, pangmatrikula ay mapupunta sa atin. So nung nangyari po yon, I expected na. Minsan lumalamig, minsan nag-heat up. Hindi ko po na-expect yung barilan nung May 13 dun po sa Senate. So nung nangyari yon, tapos nung nakita ko yung reaction ng gobyerno, lalo ng NBI na para bang wala lang, they had to do it, parang hindi Senado yon, I realized na assassination or aksidente, patayan na aksidente could be there, di ba? That's why pagka mas sane o nakapagkwentuhan na ako sa ibang mga senador na nasa majority, tinatanong ko rin sila, kung mga anak nyo nandun, kung asawa nyo nandun, ano mararamdaman ninyo? Nagpuputukan, nakakulong kayo sa nakita mo, mga media, kaibigan natin yung mga yan, kasama natin araw-araw, mga staff natin, nandyan. Yung mga police, marines, na-assign lang sa atin, no? But the point I wanna make today is not na ibalikan yon, but the point I wanna make is that may cost ang lahat. Following Christ, may cost po yan. Speaking for the truth, may cost po yan. Kung taga-Clark ka, kung pro o anti ka,
dun sa Pax Silica, kahit hindi ka taga Clark, kahit hindi ka taga Pampanga at Tarlac, may cost po ang pumanig o lumaban, di ba? Siyempre, usually kapag ka criminal syndicate, pagkakampi ka, yung marami kang reward. Pero yung cost nun is eventually crime does not pay. Ang problema, pag sa start, ikaw ang lumalaban, usually binabalik sa iyo yung investigasyon or inuusig ka rin because ayaw din nilang mabuko, no? I'm talking in general, wala akong tinutukoy na eksakto. We have to look at the general theory so that we can see how it's applied to our country. What's my point? May cost po. So, yung kasuhan ka, yung imbestigahan ka, yung unahin ka, yung wala ka sa radar, biglang ikaw na sa gitna, kasama sa cost yun. So, wag po nating kakantahin ang ating pambansang awitin o ang lupang hinirang at sabihin ng ang mamatay ng dahil sa iyo kung hindi tayo willing na magsakripisyo. But actually, ang hinihingi naman ng ating bansa, extreme na yun yung mamatay na dahil sa iyo because that is in extreme situations. For example, ang ating Coast Guard at military, ang ating mga police, they live that daily, yung mamatay ng dahil sa iyo. But for ordinary citizens, yung sumunod lang tayo sa batas, 'di ba? Yung price we pay if we criticize, 'di ba? So babalik lang po ako doon sa SONA tomorrow. Turn naman po ng opposition magkontra SONA sa Tuesday. So after the SONA tomorrow, send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontra SONA. But give me your honest assessment. Don't look at the messenger, look at the message. So don't look at President, if we look at President Marcos, yung mga yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message tomorrow and saan nag-agree at saan hindi nag-agree. Ano sabi ni, may nakita ko doon tungkol sa mustache. Maris, ayan. Marie Chris Fahilan from Batangas City, Eloisa Yu, Archie Gumalo, Nestor Asconda, Cyrus Manipol Jr., Sidra Rasvier, BC Dohora, ang ingay. Maingay dyan, maingay dito, maingay ba to? So, Renato Acuna, dak ka ng dak. Okay. So guys, community tong Facebook natin, everyone's welcome. If you don't like what we're talking about, you can tune out unless you're may kontrata or you're paid to watch and comment. But otherwise, but kung yung comment nyo kahit negative, basta constructive, bakit po hindi? Kasi wala namang perfecto, di ba? Danica Lee, Darlene Serrano, hindi po ako nagpapatay ng comment section kasi tingin ko parating importante yung feedback. At kaya nga minsan, mas gusto ko yung format na ganito na hawak ko lang yung cellphone. Pasensya po kayo, wala pala akong mic today. Yung mga ibang purist o mga kababayan natin na minsan nakikinig kahit maingay, halimbawa na sa mga bus o jeep, mas maganda talagang may mic. Reminder to myself. So, I have to take out my pamangkins, mga anak ko na sila, mag-late lunch. Tapos, request nila SNR o Landers para yung mga snacks nila for the week, di ba? So, hopefully, makasunod sila ni June Prado. Maayong hapon, brother, watching from Las Piñas. Ayan po. Prayers po. Lynn Garcia, God bless you. Mingay. So, God bless you, everyone. Time with the family. Alam ko, maraming sa ating mga kababayan nakatutok pa rin ng work kahit Sunday. Ayan, kung hindi makapunta physically sa church, online, kung ano man ang religion natin, anong edad, Luzon, Visayas, Mindanao, nasa abroad, please po, magkaisa din tayo basta't ikabubuti ng ating bayan. Sabi nung isa, under attack, tapos thumbs down. Kayo na po humusga. Kaya nga, di ba, minsan, tell all. Sinasabi ko talaga sa inyo lahat ng background story, pero hindi ko naman kailangan parating sabihin. Minsan, chill lang. Because ganun talaga po ang buhay. You have to live it a day at a time. You have to wait. Sometimes po, ikaw yung nag-accuse, minsan ikaw yung na-accuse. Ang importante po, siguro yun ang iwanan ko sa inyo. Ano difference po na labanan natin ang corruption at labanan natin ang culture of corruption? So let's see, before the SONA bukas, kung may time, yan ang pag-usapan natin, ha? We have to fight both. Pero ano difference ng fighting corruption sa fighting the culture of corruption? God bless you guys!